Good morning po, Yusek. Wala na Sa naman si bagong Ma'am Eden. composition po ngayon ng Senado after 2025 midterm elections, Bakit ayaw niyong pakita yung pagmumukha ni Ma'am Eden Santos? Ano ba yan? kumpiyansa pa rin po ba ang Marcos administration na ma-pursue yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte? Sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Talagang ito si Aling Claire, oo. Pasimple pa kayo. Oh, ganda ng tawa mo. Eh. Walang pagkumpiyansa, walang kung ano. Pero yung tawa mo may ibig sabihin eh. Heto lang ho ang maipapayo natin dito kay Claire Castro. Alam naman ho natin kahit naaanga-anga yan, may utak pa rin naman yan. Bago pa ho kayo umabot doon sa kung tawagin point of no return, ika nga, magbitiw na ho kayo sa pwesto. Naniniwala ho tayo na maging itong si Claire Castro, nakikita niya na ang administrasyon na to padapit hapon na sa number 1 itong si Senator Christopher Bongo sa nagdaang midterm election. Napakalaking ano ho noon, napakatindi ho ng mensahe na inihatid ng mga botante sa administrasyon itong si Marcos Jr. Una, yung mga ayudang ipinamigay nyo walang kwenta, hindi gumana. Yung kaliwat kanan na ginastosan nyo ng milyong-milyong mga sorti sa iba't ibang dako ng Pilipinas, dyan sa alyansa, walang kakwenta-kwenta. Nanguna pa rin yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sila pa rin ho ang pinili ng sambayan ng Pilipino. Kaya para kung ako dito kay Claire Castro, wag mo nang hintayin na umabot ka doon sa point of no return. Yung pagiging kengkoy mo sa social media, wala na yon. Hindi mo na mababago yung katotohanan na ikaw nagmistulang clown diyan sa Malacanang press corps. At dito din sa video na to, pag-usapan din natin ang pag-amin nitong si Pamakino. Hoy Pamakino, wag ka kasing masyadong credit grabber at wag mo masyadong suluhin yung credit diyan sa pre-tertiary education. Akala mo naman hawak mo sa leeg itong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mismo itong si Congressman B.H. Herrera na ho nagsabi, talagang linigawan nila itong si Senator Christopher Bongo noong mga panahon na yun. Pero bago yun mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Pakinggan ho natin itong si Boy Pagpag kung ano yung mga banat na naman niya kaugnay dyan sa pre-tertiary education. Yan ho talaga ang pinagpanalo niya. Yung mga aang-aang Gen Z na bumoto sa kanya at yung mga millennials na nabudol nitong si Pamakino. Okay lang yan. Hindi naman porket ganyan ang nakuha mong boto, na yan, ibig sabihin ba bumabalik na sa kapangyarihan itong mga pinklawan at mga dilawan. At hindi pa ho. Hindi pa ho. Doon sa mga nakuwang boto ng mga taga-suporta ni Tatay Digong, wala na. Tapos na ika nga, okay na tayo doon. Nag-number 1 ang isa sa mga malapit dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, si Senator Christopher Bongo, Senator Bato de la Rosa, Senator Rodante Marcoleta. Okay na ho tayo doon. Okay na ho tayo doon. Pero yung alyansa, kulelat ho. Kulelat ho yung kanilang mga kandidato. Actually, itong si Erwin Tulfo kahit hindi sumama sa alyansa, isa ho yan dun sa mga kandidato na talagang hindi pa nga natin malaman kung talagang makakaupo yan kasi yung nationality issue niyan, yung passport issue niyan, hindi pa talaga nare-resolve. Pakinggan natin itong si Bambini kung ano sasabihin. As a member of the minority. No, marami nagsabi, hindi mo magagawa yan kasi hindi ka naman part ng administrasyon. Di mo magagawa yan. Ang kapal naman ng mukha mo. Yan, nakapambudol sa mga estudyante. Hindi mo magagawa. Anong hindi mo magagawa yan? Ikaw lang ba trumabaho niyan? Ano ka, presidente? But in the end, President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, hindi niya binito yung batas, pirmahan niya, fully funded, fully implemented, and now, that law... Fully funded, fully implemented, sino dapat pasalamatan? Sino dapat pasalamatan? Ngayon lang ba napag-usapan niya? Panahon lang ba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Panahon ni Gloria? Panahon ni Panot? Ang daming administrasyon. Yung pre-tertiary education pinag-uusapan. Pero hindi napapalusot. Partida, presidente pa ang pinsan mo, tito mong si Noynoy Panot. Pero hindi nyo nagawa yung pre-tertiary education na yan. Anong inuna nyo? Dapat kung ano-ano pang pangungurakot. Nung panahon nitong si Noynoy Aquino. Hindi ko sinasabing nga si Bambini Hindi ko sinasabi yan si Mama Aquino. Anong inuna nila? Yung mga bounty sa mga high profile criminal kagaya nitong ni Marwan, yang saan ang tawag dito, yung Mama Sapano. Yun ang inuna nila. Sinisikreto nila yung mga malalaking
malalaking pagkakapirahan para paghahati-hatian ng mga namumuno sa bansa natin noong mga panahon na yun. Yun ang inuna nila. Bakit kailangan pang hintayin ng administrasyon itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte bago maisabatas yung pre-tertiary education na yan? Gayong yung tito mo naging presidente na ng Pilipinas. Kaya wag mo kaming pabidahan. Hindi siya yung credit dyan. Ang credit dyan doon talaga doon sa mga taong nagtrabaho dyan. Doon mga sensyerong tinayuan yung issue na yan. Yung mga nakipag-ugnayan kay Senator Christopher Bongo para may katuparan yung batas na yan. Sino? Sila Congressman BH. Baka ano ka lang dyan ko-sponsor o kung ano pa man. Huwag niyo hong suluhin ng batas. Diyan ho kayo nagmumukhang tanga. Nakakaumpisa pa lang ng 2026, kakatapos pa lang ng election, yarin lamang nanalo ka. Ilabas na natin yung mga kabuktutan na pinagagawa mo, Bambini, ha? Ayusin mo. Milyon-milyon na ang nakinabang sa batas na yan. So, there are spaces, I think, in our governance kung saan kailangan talaga tayo magtulungan para sa taong bayan. Magtulungan. Pero yung credit, yan ang problema sa mga Pinklawan, mga Dilawan. Tayo ho kung anong magawang matino ni Lenny, magawang matino ng mga Dilawan o Pinklawan, pinapalakpakan ho natin. At saka ini-emphasize natin, trabaho nila yan. Nice yung ginawa nila yan. Maganda yung ginawa nila yan. Pero itong mga to, hindi man lamang ho ni masambit sa kanilang mga bunganga yung ipinakitang political will nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit naisa katuparan yung free tertiary education. Tigil-tigilan mo kami, Bambini, ha? Tigil-tigilan mo kami. Masyado ka na paghahalata ka na namin. Akala mo siguro hindi namin alam yung mga natatago mong sikreto. Pag-gamer. Ano kay tito mo? Langya ka, oo. Siguro ngayong mga panahon na to, nasa radar na tayo niya si Bambini. Eto, punta ko tayo dito kay Auntie Claire. Pakinggan mo natin kung ano ang pinaplano ng mga walang iya sa Malacanang kaugnay doon sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Kasi wala daw pag-uusap. Panoorin mo natin itong mga kababayan. Yusek, good morning po. From your previous briefing, Ito na pala ang ating pinakamamahal na Eden Santos, ang ating love of our life, ha? Ang ating love of our life. Ma'am Eden Santos. Ito ka sa akin, Ito ka sa akin. Ma'am Eden. Yan ang love team ko talaga. Yan ang love team ko, si Ma'am Eden Santos. Yan talaga ang aking, yan ang aking sweetheart diyan sa Malacanang. Yan si Ma'am Eden Santos. sinabi niyo po na sa kanya pala nanggaling ang fake news referring to Vice President Sara Duterte. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang Si Ma'am Eden, walang pakialam. Tuloy-tuloy na. Number 1 ang congressman namin, ayusin nyo. Ay, number 1, panalo yung senator namin, ayusin nyo siya. Ma'am Eden, ito ka kay PH, yan ka kay PH update. Yan ang para sa'yo, isang malutong na kiss. Magaling nga, idol natin yan. kay First Lady. Bakit hindi nyo ipakita yung mukha ni Ma'am Eden Santos? Etong si Claire Castro, lahat ng anggulo talagang binabatakan nyo. Talagang hinahagip nyo, ultimo yung kuyukot niya, gusto nyo i-slow motion. Ba't itong si Ma'am Eden Santos ayaw yung pakita mukha? Mga walang ya talaga kayo dyan, With that po, wala po bang plano ang Marcos? Hindi naman si Ma'am Eden Santos yan. Yan ang isa sa mga aso ng News 5 na nag-cover dyan sa Malacanang. Hindi si Ma'am Eden yan. Administration na sampahan po ng kaso si VP Sara o kaya po ay paimbestigahan sa Kongreso or sa NBI, PNPCI. Bias. Ayaw pakita yung pagmumukha ng girlfriend ko Pag girlfriend ko yan Hindi nyo lang alam, meron kaming meron kaming tinatago kaming dalawa ni Ma'am Eden Santos. Akala nyo hindi pa kami nagkita, hindi ko pa nga nabig niya. Hindi, lang natin, kumbaga, isa tayo sa mga secret admirer. Baka magalit, may asawa na pala, biglang, bakit mo nilalandi asawa ko? Hindi naman, joke lang yun. Kahit ako rin naman, may asawa na ako. Kumbaga, sa ganitong kaparaanan ko lang na ipapakita yung talagang napakatinding paghanga ko dito sa ali na to. Ang dinidigma ho niya kada merong press briefing dyan sa Malacanang hindi ho madali. Ang dinidigma ho niya ay isang COPS na undersecretary ng PCO. IDG, kung sinasabi po ninyo na siya ay fake news peddlers. Sa ngayon po, Pakita niyo wala mukha. pa po. Wala po. Thank you.
Next question, Ivan May. Wala kayo sagot tong si Claire Castro eh. Ano po siya, kumbaga, wala po. Sa amin po, wala po. Wala, ayaw mo na siya sagutin kasi nasusupalpal ka niya. Hindi mo siya nadaan sa mga pasindak-sindak mo. Ina, GMA7. USEC yesterday, the couple Ronald and Marie Cardema attempted but failed to file an impeachment complaint against President Marcos on the Teka grounds. Teka lang, parang luma ba to? Teka lang. Eto pa lang ho pala mga kababayan. Dito pa lang ho pala tayo makikipagtaos dito kay Claire Castro. Ito, game. Good morning po, Yusek. Sa bagong composition po ngayon ng Senado after 2025 midterm elections, Asa si Ma'am? kumpiyansa pa rin po ba Oh. ang Marcos administration? Ano ka ng tokwa? Di na. Eto, tuloy natin. Dito pa lang ho pala yung punto na ito pala yung pinaka-latest. May 14. May 14, 2025. Ito ho, panoorin ho natin. Malupit ho ito. Good morning po, Yusek. Wala na Sa naman bagong si Ma'am Eden. composition po ngayon ng Senado after 2025 midterm elections, Bakit ayaw niyo pakita yung pagmumukha ni Ma'am Eden? Santos? Ano ba yan? kumpiyansa pa rin po ba ang Marcos administration na ma-pursue yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte? Wala pong anumang balita patungkol sa pagpursu ng Pangulo sa impeachment or sa impeachment trial ni VP Sara. So yan po ay ating tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang Vice Presidente. Talagang ito si Aling Claire, oo. Pasimple pa kayo. Ganda ng tawa mo eh. Walang pagkumpiyansa, walang kung ano. Pero yung tawa mo may ibig sabihin eh. Oh, hindi na kayo makapag-comment sa impeachment dahil alam nyo, wala na. Yung binuhos na pera, enerhiya, lahat dyan sa House of Representatives, paninira kay VP Sara, wala. Mababasura lang pagdating sa Senado. Dahil base sa kasalukuyang komposisyon o dito sa papalapit na komposisyon ng Senado, wala ho talagang kahihinatnan yung impeachment na yan laban dito kay Vice President Sara Duterte. Salamat po. Next question, Kenneth Pasyente, BTV. Kenneth, Hi, ma'am. Good morning po. Ma'am, with 6 administration-backed candidates in the Magic 12, how do you think this would help advance the President's legislative priorities po? Ngayon po, na naboto na po, Teka lang, 6 sino? Soto, Lacson, itong si Tulfo, sino pa ba? Cayetano, sino pa yung isa? Lapid. 5 lang eh. 5 lang, hindi 6. Di ka pa marunong sa math? 5 lang. Kasi si Camille at itong si Camille Villar at itong si Aimee, inendorse siya ng PDP laban. 5 na lang. Ikaw man. Math na nga, 12 na nga lang ang binibilang natin. Nagkakamali ka pa ba? ang mga susunod na mga leaders natin, umaasa ang Pangulo na ang bawat isa, ang lahat sa kanila, na binoto ng sambayanan, ay tutugon sa pangangailangan ng taong bayan. Tutugon sa... Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taong bayan, hindi para sa ilang interes. Nako. So anumang kulay yan, wini-welcome po talaga ng Pangulo na makaisa ang bawat leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga kababayan natin. At inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Anong obstructionist? Sino yung mga wini-welcome nilang oppositionist? Yung si Mama Aquino at dito si Kiko Pangilinan? Si Kiko Pangilinan, si Mama Aquino, si Risa Hontiveros, mga otot nyo! Kapatid niya si Risa Hontiveros, kung di tayo nagkakamali. Correct nyo ako kung mali ako. Binigyan ng pwesto ng administrasyon. Si Bambini, si Kiko Pangilinan, meron pa ba picture taking yan kay Marcos Jr.? Anong oppositionist? Tukuloko. Mga Yung buhay mo, obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Next question, Chloe Hufana, Business World. Good morning po, Yusek.
Does the president already have a O decision? bakit yan? Bakit yan? Bakit yan? Pinapakita nyo pagmumukha. Bakit si Ma'am Eden Santos di nyo pinapakita? Unfair kayo, mga unfair. Mga walang iya kayo dyan sa Malacanang. Yung pagkaiba nagtatanong, kunyari itong alin na to, di ba? Nakakulay pa buhok, pinapakita nyo. Yung pinakamaganda dyan, ayaw nyo ipakita. If he will extend or appoint a new Securities and Exchange Commission chairman as Chairman Emil Aquino's term ends in June 6? As of this moment, we have not received any info about that. We will just give you any update if there is any. Follow-up question po. According to a Philippine Star article, merong 5 names po ang na-float na pwedeng pumalit kay Mr. Aquino. Can you confirm po kung ito yung mga tao? Si GOCC Counsel Solomon Hermosura, SEC Commissioner Rogelio Quevedo, former GOCC Chairman Cesar Villanueva, Romulo Mabanta Counsel Susana Fong, and Philippine Stock Exchange COO Roel Refran. Sa ngayon po ay wala po tayong hawak na anumang details patungkol po dyan. But kapag ka po ito ay nabigay po sa atin, ipagbibigay alam po namin sa inyo kaagad. Thank you. Last na. Meron po ba tayong timeline for announcing the next SEC chair? Wala pa po tayong detalye. Thank you po. Salamat po. Next question, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, kalahati po so far nung mga nasa Magic 12 sa Senate senatorial polls taga-alyansa. Yung iba po mga kakampi ni Pangulong Duterte, meron din po mga associated sa mga pink. Ano po ang assessment ng Malacanang dito given that the president campaigned dun sa alyansa all the way and ito po yung naging resulta? How would you Ouch! assess this or how would you describe yung results na emerging ngayon sa senatorial polls? Yan po ang ibinoto ng taong bayan. Gagalangin po natin at kung ito po'y makakatulong sa administrasyon, uulitin po natin kahit ano pang kulay po niyan. Dapat isipin po ng mga bagong halal na sila po ay magtatrabaho para sa bansa, para sa taong bayan, hindi pang personal na interes o interes ng kanilang mga kaibigan o kanilang mga sinusulong na tao. So ano man po ito, kapag ka po nalaman po nila na ang gagawing proyekto o programa ng Pangulo ay para sa taong bayan, umaasa po tayo na sila po ay makikiisa. Meron din pong mga nag-attribute ng resulta na ito sa nangyayari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Kagaya po ni Senator De La Rosa, ni dating Chief Legal Counsel Salvador Panelo, sabi nila ito daw ay nagbabadya o nagre-reflect ng protest vote at sabi nga po ni dating Secretary Panelo, it's a thunderous repudiation of the Marcos administration and its relentless campaign to quote-unquote persecute the Duterte family. Ano pong masasabi ng Malacanang? Do you share that view po? Yan lang po ang gusto nilang gawing naratibo. Unang-una po, kung may dapat managot, at ito naman po ay naaayon sa batas, dapat po managot. Hindi dapat po natin ikanlong ang sino mang maaaring maakusahan ng paggawa ng mali, maaaring gumawa ng krimen, dahil lang sa sinasabi nating pagboto. Tao po ang siyang humusga, tao po ang siyang bumoto. Igalang po natin ang mga napili ng mga kababayan po natin. Wala po itong refleksyon kung ano man po ang sinasabi patungkol sa mga Duterte. 6 out Hindi. Problema dito, nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan kayo. Merong mensahe ang mga botante sa pagkapanalo ng mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganun lang kasimple yun. Merong mensahe. Inendorso niya si Senator Rodante Marcoleta, Senator Christopher Bongo. Nanalo sila. Nandyan na sila. Ngayon, hindi lang na basta-basta nanalo. Sila pa ang nanguna. Ngayon, anong mensaheng gustong ipahatid ng mga botante sa administrasyon na to? At hindi nag-number 1 yung mga manok ng administrasyon. Ano ibig sabihin nun? Ang sambayan ng Pilipino, talagang nangungulila ngayong mga panahon na to doon sa Duterte style of leadership na inaasahan nilang makikita dito kay Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. Yun hong mensahe. Kasi alam ko naman medyo mahina ka sa ganyan na Attorney Claire. Kaya ako na ang nagsasabi sa iyo na yun talaga ang mensahe. Okay? out of 12. Overall po ba, masasabi po bang satisfied ang Pangulo sa naging resulta ng senatorial polls or at least yung emerging na resulta ng
senatorial polls. Satisfied po ang Pangulo dahil nalaman po natin na ang iba pang mga naboto ay mayroon sariling dignidad, may sariling paniniwala, at ang karamihan po doon ay para sa bayan at hindi para sa ibang bansa. Salamat po. Follow-up question, Pia Gutierrez, Ay, ma'am. ABS-CBN. Ma'am, yung midterm elections is always considered a referendum of the current administration. Given the results po of the midterm polls, is Malacanang still confident na hawak pa rin ng administrasyon ang suporta ng taong bayan? Naniniwala pa rin po ang Pangulo na malaki pa rin po ang suporta ng taong bayan sa administrasyon sa ngayon. Tandaan po natin ang kahuli-hulihan pong survey ay nagpapakita po ng mataas na trust rating po ng Pangulo. Yung mga naglulutangan po ng mga, like for example, si former Secretary Harry Roque apparently saying na si President Marcos is already considered a lame duck president given the results of the election. Ano pong masasabi niyo dito? Kung lame duck po ang Pangulo at parang baliwala na po ang administrasyon, dapat bumalik po siya kaagad dito. We have follow-up question. Kung lame duck daw ang Pangulo, dapat bumalik ka na daw dito. Yung pagiging lame duck ni Marcos Jr., hindi naman po ibig sabihin pagka umuwi yan si ganito si ganyan ano na yan, lame duck na talaga. Ano yan, merang halong pananakot. Simple lang, sagutin nyo ho yung issue. Sagutin nyo kung bakit hindi nanalo. Yung talagang kompleto kami, yung mga kabilang partido parang pinabili lang na suka. Maya-maya makikita mo. Nag-number 1 pa yung kandidato ng mga pinabili na suka, anak ng toka. From Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, still on the results of the elections, nabagit niyo kanina that the President welcomes the presence of a legitimate opposition, pero lalabanan ang mga obstructionist. How do we differentiate kung ano po ang magiging aksyon ng legitimate opposition, and how do we categorize the others na at masabi nating obstructionist? Napakadali pong sagutin yan. Una-una, pag sinabi natin lehitimong oppositionist, ang ipinaglalaban nila ay ang bansa, ang interes ng taong bayan, hindi ang personal na interes. Correct. Tama naman yan. Obstructionist, walang gagawin, kundi manira, walang makikitang maganda sa ginagawa ng gobyerno, at ang sariling interes lamang ang gustong palagawin. But isn't that a thin line, itong distinction po na ito? Hindi ko masasabing thin line lang yon. Makikita ang diferensya. Dahil kung ay paglalaban lamang nila ay yung kanilang sarili, hindi para sa taong bayan, obstructionist sila. Teka lang. Ibig sabihin, hindi tayo obstructionist dito. Hindi natin pinaglalaban ang ating sarili dito. Pinaglalaban natin kung ano yung tama. Ibig sabihin, tayo ang tinutukoy nitong si Claire Castro na totoong oposisyon. Yung talagang pinupunay ang flood control project, yung walang kanang pamimigay na walang kwentang ayuda, di ba? Yan ho yung mga issue natin, yung kulang-kulang na BICAM report. Nice one. Yan ang sinasabi ko dito kay Claire Castro. I-recognize nyo na yan talagang opposition dito. Yung mga taga-suporta ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Wala tayong personal na interest dito. Wala ko tayong dyan, yung mentality natin dito, mindset natin dito, kung ano yung mindset nitong si VP Sara. Yung tipong bahala na, kung impeach nyo ko, di-impeach nyo ko. Walang problema yan sa akin, pero tatayuan pa rin namin kung ano yan tama. Ganun na kami, wala na kami pakialam. Sagutin nyo yung kulang-kulang na BICAM report, yung ilinipan na pondo ng PhilHealth na para dapat sa kalusugan ng mga Pilipino, yung flood control, naku, magtatag-ulan na naman. Diba? Pagka nagtatag-ulan yung mga flood control, medyo na yan. Meron ho tayong issue dito. Ganito yan. Sa Pilipinas kung sa ibang bansa, dito sa administrasyon na to, meron ho silang kung tawagin magkakaibang season. Merong winter, merong fall, merong spring. Meron silang ganon. Tayo dito, pagka umabot na yung panahon ng tag-ulan, flood control tayo dyan. Pagka medyo patapos na ang tag-ulan, papasok na ho yan yung bear season, di ba? O magbe-bear na, o dyan, budget deliberation na ho tayo dyan. Yung pera-pera na naman pinag-uusapan natin dyan. Pagkatapos noon, na naman yan, babalik na naman ho tayo doon sa cycle.
Ganun naman ho yan eh. House of Representative, hearing, ganun na naman ho yan. Pero ngayon, palapit ng tag-ulan, yan, papasok na ho yung issue ng flood control. Pagkatapos ng flood control, magbo-budget deliberation tayo. Diyan na ho yung pagnanakaw ng mga congressman, papasok na ho yung mga singitan, yung pangunguhan ng pondo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kagaya nung binulgar ni BP na yung 5 bilyon gustong kunin di umano nitong si Inicial Dicot, nitong si Romualdez sa pondo ng Department of Education. Pupunta ho tayo dyan. Kung yung ibang mga bansa, meron silang iba't ibang season sa kanilang mga klima. Tayo dito, pagdating sa politika, meron din ho tayong iba't ibang issue kada buwan. Pagdating ng La Nina, ayan na, mag-uumpisa na yan. Magbabaksakan na naman yung mga flood control at talagang magtatanong na naman ng sambayan ng Pilipino at hindi naman tayo mabibigyan ng mga kasagutan ng mga opisyal na kagaya nitong si Claire Castro. At nung sinabi ho ninyong lalabanan, how exactly are you going to do that? Kung gagawa man sila ng fake news, kung ano-ano man mga balita o ano-ano man mga statement na maaari makasira sa gobyerno ng walang basihan, ito po ay ating tutugunan kagad. Thank you. Next question, Bettina Unite, Manila Bulletin. Good morning, Yusek. Regarding po naman sa incident, sa sand dumping incident po sa West Philippine Sea, ano po yung mga specific environmental regulations or laws that were potentially violated in the sand dumping incident? And ano-ano po yung mga agencies po na responsible for enforcing these regulations? And also, can the palace provide po yung details on the scope and timeline po of the thorough investigation na pinautos po ni Presidente? Okay, sabi nga po natin, ito po ngayon ay may ongoing investigation. Hindi po natin masasabi ang pinakadetalye nito dahil medyo sensitibo po ang mga issues dito. Pero nakausap po natin ang DENR, pero makikipag-ugnayan pa rin po sila sa NICA at saka sa Philippine Coast Guard. Siguro yun lang po ang aking maibibigay na detalye. Kung sino man po ang lumabag dito, maaari po silang kasuhan ng paglabag sa RA 7942 at RA 120641 or Philippine Maritime Zones Act at ang isa ay Philippine Mining Act. So, for the meantime, hanggang dyan lang po muna ang ating maibibigay na detalye. Thank you, ma'am. On another topic po, hingi lang po kami ng statement from the palace kasi po President Marcos is urged to adopt PUV insurance systems for private cars sa gitna po ng mga sunod-sunod na fatal road incidents. Opo, pinag-utos na po ng Pangulo kay DOTR Secretary Vince Dizon na pag-aralan po mabuti ang proposal tungkol sa higher insurance coverage para po sa PUVs. Ito naman po ay para sa karagdagang proteksyon para sa lahat na maaari mabiktima ng negligence o aksidente sa kalsada. Pero muli, sasabihin po natin pinag-aaralan po itong mabuti kung ito ba'y nararapat at ito po ba ay napapanahon. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, how is the re-implementation of Bigas Meron na 2 days after the elections? Meron na rin po palang mga kadiwa kiosk sa palengke na nagbebenta ng bigas. Paano po nito nyo nakikita na makaka-impluwensya sa presyo ng bigas sa market? Yung kadiwa kiosk daw, yung mga kiosk na pinagbebentahan ng 20 pesos na bigas sa palengke, makaka-impluwensya, makaka-apekto. Hindi yan makaka-apekto, Ineng! Subsidization ng pamahalaan. Ineng! Yung mga binibentang bigas sa palengke, ginagamit doon pera ng mga namumuhunan. Ineng! Saan istasyon ka ba nagtatrabaho? Ibabalik na kita, lagyan ka. Hayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.